Kung gusto mo ng electric scooter na practical, stylish at pwedeng pang araw-araw kasi nga road legal ito, nakarehistro na pwede mong i-consider as your first electric scooter. In almost 3 years na gumagawa ako ng mga review about electric vehicle, ngayon lang ako mag-i-start sa isang tanong, what makes a scooter a legend? Sa design ba? O sa performance? O sa confidence na nararamdaman mo habang nasa biyahe? And today, let's take a closer look at the Sandra Legend and see kung deserving ba talaga ito sa pangalang Legend. I'm Mark from EV Channel PH. Tara, pag-usapan na natin itong electric scooter na ito. Okay, let's start sa kanyang design. Kung mapapansin mo, kakaiba yung design nitong Sandra Legend. Hindi siya purely na retro at hindi rin naman fully futuristic. It's a perfect blend of both worlds. Hika nga, kalahating retro, kalahating modern scooter. So sa kanyang profile dito sa harap, kita mo rin naman yung classic look niya. So lalo na dito sa kanyang headlight. Naka-LED na yan. Then, of course, meron siyang DRLs dito and gray accent dito naman. So, pagbaba mo, dito mo makikita yung modern touch. Kasi meron siyang DRLs dito na lining. Then, sa baba niya, meron tayong Sandra lettering dito. Yan o, meron tayong small diamond shape design dito. At maganda rin ka-EV yung kanyang turn signal. At meron tayong Sandra lettering dito. And of course, yung gustong-gusto ko dito, ang features niya, wala akong nakikitang ganitong kagandang emblem sa ibang brand. Sabi ko nga sa last vlog ko ng Sandra, sa logo pa lang, nagsasalita na. So ito, naka-light up na, kaya ang ganda niyang tingnan, lalo na sa gabi. So moving to the side, makikita mo yung clean body lines niya, no? Hindi siya sporty or aggressive yung look. So, ano siya, classy or elegant look pagdating sa side. So, ang ganda rin ng emblem niya rito, yung logo ng Sandra and Legend lettering, and of course, ito yung panel at footrest para sa ating OVR. And maganda yung fairings nito kay EV. Makapal. Actually, pag pinatok mo to, patokin mo yung ibang mga motorcycle. Alam mong mas makapal ito. So, ang isa sa napansin ko rito habang dinadrive ko, napaka-comfortable nitong kanyang leather seat. Kasi ang lambot, tapos mahaba. So, pwede nga 3 dito. Anyway, maganda yung pagkakagawa ng stitching niya rito. Then, meron din siyang Sandra logo dito. Then, yung grab bar niya, matibay yan. Then, meron siya mga reflectors dito. Ang ganda niyang kanyang tail light, no? Kita niyo naman dito. Yung brake light niya, logo ng Sandra. Nagsasalita din. So, try natin. You can see, di ba? Ang ganda. At ang maganda sa kanyang tail light, ayan o, pahaba din siya. Ayan. Papunta rito. From side, back, and side again. Ang maganda rito sa crossing, the best ito kasi visible ito. Kasama pa yung kanyang reflectorize. Of course, yung kanyang turn signal ay napakaganda rin na kahit na masagi ng ganon, masagi ng ganyan, hindi yan basta-basta mababali. Banggitin ko lang, bukod dito, meron siyang mudguard dito sa loob. Protection na rin para hindi masyadong madumihan dito sa ilalim ng kanyang upuan. Now let's talk about the performance. Powering the Sandra Legend, meron tayong 3,000 watts hub electric motor. Kaya nitong umabot ng 80 km per hour yung kanyang top speed.
Another impressive dito, kaya niyang umakyat ng 27% incline. So pag-usapan naman natin yung nandito sa ilalim. Okay, halos wala siyang compartment ka EV. Ang pwede mo lang mailagay dito yung mga flat, no? Pero sa loob ng battery, yan, tanggalin natin to. Meron pang space dito na pwede kang maglagay ng mga maliliit na bags or item or tools. Anyway, yung battery capacity nito is 72 volts, 39 amp hour na lithium iron phosphate. So, maganda rin yung klase ng battery niya, no? Na isa sa mga safest battery yung lithium iron phosphate. So, yes, removable. So, kung nakatira ka sa condo or malayo yung parking mo, pwede mong buhatin yung battery mo. So, ang maganda rito, meron siyang breaker dito just in case hindi mo gagamitin yung electric scooter mo. Pero patayin muna natin bago natin i-remove. Okay. So, yan. Actually, mabigat siya. 25 kilos lang naman itong kanyang battery. So, kung malaki-laki naman yung katawan mo, pwede mong gawing pang weights to. Diba? Anyway. Nakakapagod. Halatang hindi na sanay magpunta sa gym. Anyway, ayan. Sealed dyan ka EV. Kaya, wala kang ikaka-worry kung mabaha ka man. Maganda rito, easy lang i-remove at ibalik. So, buksan na rin natin ulit. Pagdating naman sa charging time, the approximate time is 4 hours. At nandito pala yung kanyang charging port. So, pagdating sa comfort and suspension, naka-dual hydraulic suspension na tayo sa harap at single suspension naman dito sa likod. Hydraulic na, pero may spring, kaya single kasi single arm lang tayo dito sa likod. So, naka-disc brake na rin dito and even dun sa harapan. And of course, meron tayong combi brake system and traction control system na kahit na medyo madulas yung kalsada, magsasabay pa rin iikot yung ating mga gulong. Okay, dito naman tayo sa kanyang driver side. Meron tayong odometer, trip meter, mode selector, yung 1, 2, 3. Ito yung kanyang speed mode. Okay? And kung ilang oras nang nakabukas itong scooter natin, battery percentage, tsaka yung kanyang bar. Makikita mo rin dito. At isa pang safety features nito, pag binaba mo to, hindi mo na siya mapapaandar at mayroon lilitaw dito na icon. So, kailangan mong itaas yan ulit. Then, i-press mo yung brake or yung i-push mo yung button dito. Then, pwede na ulit. Yung side mirror niya, nakadahon type yung side mirror. Yan o, ang dami niyang kanto. Yung quality na ginamit sa mga, like dito sa handle, and of course sa mga buttons, alam mong motorcycle grade. Magandang klase, hindi siya mukhang mumurahin. Meron tayong high and low beam, okay, signal light, and busina. Magandang klase yung busina niya. At dito naman sa kabilang side, yung D mode niya, ito yung pasulong, and then reverse. So, yung switch para sa ating headlight. Then, yung mode selector natin para sa speed, at yung park mode niya, kung gusto mong i-park mode para safe. At dito sa baba, ito, meron siyang side pocket dito. Okay, ito yung manual nyo. Ito. Anyway, maganda to. Natatakpan na, hindi mababasa dito sa loob. So, tama lang din naman. So, kasya dito yung 350 ml na bottle water. So, dito sa loob kay EV, meron tayong USB outlet para sa charging. Meron tayo ditong foldable na hook. Ayan, meron din siyang lock para hindi matapon. Just in case mabump ka, hindi tatapon yung pinamili mo. Meron siya ulit na pocket dito. Ayan para sa, ayan, nilalagyan ko ng basahan or yung, pwede rin naman yung bottle water natin dito. Kaya lang hindi siya safe kapag nabump tayo. And of course, ayan, yung key natin, meron tayong manual key. Okay?
And remote na rin. Kung ayaw mong gamitin to, pwede mong gamitin itong remote. Pwede mo siyang start gamit yung remote at pwede mong patayin at i-lock na rin yung ating scooter. So nalalak to kay EV hindi ka mukha sa ibang mga electric scooter na na-review na natin before. Wala siyang lock. Ito pwede mo siyang i-lock. Yan ang isa sa mga security features na meron itong electric scooter na ito. Then, maluwag naman kay EV yung ating gulay board dito. Ayan o. Another good thing dito sa Sunra Legend, fully road legal na ito. Narirehistro at ang good news, libre na yung 3 years registration nitong Sunra Legend. At isa pang good news, dahil nga wala tayong masyadong mailagay dito sa compartment natin, merong libreng top box from Sunra. So now, susubukan natin yung braking system niya. Nice. Hindi ka mag-i-slide ng ganun. So, okay siya. So, makapit. So, depende na lang sa piga mo. Pwede mo naman pigayin ng magaan lang. So, ako sinubukan ko talaga eh. Pero, one more. Kung magaan lang ang piga mo, may braking power din naman. So, hindi ka mag-worry kung maulan kasi meron itong traction control. So, ang ating experience dito, masarap siyang i-drive. Even sa mga ganitong paakyat, sa mga rough road, okay din naman. Kaya ng suspension niyang i-handle yung mga bumps, mga uneven road. So, sa handling naman, better naman. So, tama lang sa akin yung taas ng kanyang manibela. Sakto siya sa height ko, 5'6" ako, and even kahit siguro mga 5 flat, pwede sa kanila to. Then yung comfort ng kanyang upuan, masarap siyang upuan kasi ang lambot niya. So, napaka-comfy ng feeling ko rito. And of course, overall experience natin to, goods ito, lalo na sa city driving, daily commutes, and syempre, mas matipid ito versus sa mga ibang scooter na ginagamit na natin. Lalo na ngayon, pataas na ng pataas ang fuel. So, yun lang. So, for me, the Legend is not about the name. It's the confidence, the comfort, or the smooth riding experience na dala nito. So, kung gusto mo ng electric scooter na practical, stylish, at pwedeng pang araw-araw dahil nga road legal ito, well, pwede mong i-consider itong Sunra Legend. At ang presyo nito is 129,900 pesos. Ito yung ating full review ng Sunra Legends. This is Mark from EV Channel PH. Stay charged and drive this electric.